Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa kalangitan. Ang ating ebanghelyo na pinagninilayan ay ang huling kabanata sa ebanghelyo ni San Mateo. Inutusan ni Jesucristo ang kanyang mga alagad na bumalik sa Galilea at doon sila magkikita-kitang muli. At ang tagpo ng pagkikita nila ay sa isang bundok. At nang makita nila si Jesucristong muling nabuhay, sinamba nila ang Panginoon. Kaya't lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." Ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan at kamatayan, na ang katibayan ay ang kanyang muling pagkabuhay, ang tanda na siya na ang Panginoon ng langit at lupa. Alam natin na sa panalangin ng Ama namin, sinasabi roon na, "Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit." Ang madaling kahulugan o ang payak na pagkaunawa sa sinasabing ito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kalooban ng Diyos ang mapangyayari sa langit at sa lupa. Ito ang kapangyarihan na nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. At alam din natin na si Jesucristo ang tulay. Si Jesucristo ang nagkaisa o pinagkaisa ang langit at ang lupa. Sa madaling salita, ang daigdig ay hindi lamang daigdig, kung hindi ito ay nakaugnay na sa kalangitan. At ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na naglalakbay pa sa mundong ibabaw ay may tulay, may hagdanan patungo sa kalangitang walang hanggan. At ito ang ating Panginoong Jesus. Ito ang kanyang kapangyarihan. Pinagkaisa niya ang kalangitan at ang sangkalupaan upang ang sangkatauhang nilikha ng Diyos ay makapaglakbay sa totoong layunin. At ang totoong layunin ay makasama ang Diyos Ama na nasa kalangitan. Ito rin ang kahulugan kung bakit kailangang umakyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kahariang walang hanggan ng kanyang Ama, upang sabihin sa ating lahat na sumusunod sa Kanya, na nananampalataya sa Kanya, na mayroon tayong patutunguhan. Sa daigdig na ito, marami tayong maaaring abutin at marating. Katanyagan, tagumpay, kayamanan, at iba't iba pang bagay na makasanlibutan. Ngunit sinasabi ng dakilang kapistahan na ating ipinagdiriwang ngayon, hindi ang mga bagay na iyon sa daigdig na ito ang totoong layunin ng ating buhay. Ang totoong layunin ng ating buhay, ang ating destinasyon ay hindi rito sa daigdig, kung hindi doon sa piling ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan na walang hanggan. Kaya't nagpatuloy ang ating Panginoong Jesucristo ng kanyang pagbibilin sa mga alagad, sapagkat siya ay aakyat na sa langit, ngunit magsisimula na rin ang misyon ng kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Ang pagiging alagad, at ito ang nais mangyari ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng nilikha sa sandaigdigan, sa lahat ng tao sa sangkinapal, ay mabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, iisang Diyos na may 3 persona. At ang binyag na ibibigay ng mga alagad sa mga tao na tatanggap nito ay magkakaroon at magbibigay ng karapatan sa sinumang tumanggap ng alay na ito mula sa langit na maging kabahagi ng buhay ng Diyos. Isang buhay ng pag-ibig, isang buhay ng kaganapan ng buhay. Ang misyon ng mga alagad ay dalhin ang mga tao na makaisa ang Diyos, makaisa ang Ama, makaisa ang Anak, at makaisa ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, kung ang mga taong ito ay maniniwala at mananampalataya sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng mga alagad, ng mga salitang nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, dito pa lamang sa daigdig na ito ay mararanasan na nila ang kalangitan, ang buhay ng Diyos. At ang buhay na ito ang magdadala sa kanila, sa mga taong maniniwala sa totoong layunin, sa totoong patutunguhan, ang kaharian na walang hanggan. Ito ang misyon nating lahat, na dalhin ang mga tao sa Diyos. Hindi madali. Maraming mga hamon, maraming mga balakid, maraming mga pagsubok. Ngunit ang huling salita ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad ay para rin sa atin. Nagbibigay ng konsolasyon at nagbibigay ng lakas ng loob. Sinabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Umaakyat ang ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan, ngunit hindi niya tayo iniiwan. Ang banal na Espiritu ay kanyang ipagkakaloob, katibayan ng kanyang presensya, katibayan na tayo ay sinasamahan ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating gaganapin. At isa lamang ang dahilan kung bakit nais tayong anyayahan ng Panginoong Hesus sa kalangitan. Isa lamang din ang dahilan kung bakit kailangan niyang umakyat sa langit, upang lahat tayo na nananampalataya at naniniwala sa Kanya ay dalhin niya sa tahanang walang hanggan, makaisa, makibahagi sa buhay ng iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.